Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar mo rin may isang taong katulad ni Maristela. Tahimik lang, hindi napapansin, pero araw-araw lumalaban para mabuhay at makatulong sa pamilya. Kaya pakinggan mong mabuti ang simula ng kwentong ito. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao ay nagsisimula sa maliit na kabutihang ginawa niya nang walang hiniintay na kapalit. Sa unang tingin, ordinaryong babae lang si Maristela Quirante. Hindi siya yung tipo ng taong mapapalingon ka sa unang daan. Hindi siya palangiti sa mga hindi niya kilala. Hindi rin siya mahilig makipagkwentuhan habang nasa trabaho. Sa edad na 31, sanay na siyang itago ang pagod sa likod ng plantsadong uniporme, itim na sapatos na ilang beses nang pinatahi, at isang whistle na nakasabit sa leeg na halos hindi niya ginagamit dahil mas pinipili niyang makiusap kesa manindak. Lady guard siya sa Haraya Grand Tower, isang mataas at makintab na gusali sa Makati, kung saan pumapasok araw-araw ang mga taong naka-Amerikana, naka-heels, may hawak na mamahaling kape, at tila laging nagmamadali papunta sa mga meeting na hindi kailanman maiintindihan ni Maristela. Sa labi pa lang ng gusali, makikita na ang agwat ng buhay. Malamig ang aircon, mabango ang sahig na parang laging bagong punas, at may chandelier sa gitna na mas mahal pa siguro kesa sa bahay na inuupahan niya sa Pasay. Tuwing 4:30 ng umaga, gising na si Maristela. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa maliit niyang kwarto na gawa sa plywood ang dingding at manipis ang bubong, maririnig agad ang mga kapitbahay na nag-iigib ng tubig, nagbubukas ng kalan, o nag-aaway dahil sa singil sa kuryente. Tahimik lang siyang bumabangon, inaayos ang kumot at tinitingnan muna ang lumang cellphone kung may text mula sa probinsya. Madalas meron. "Ate Maris, nakabili na kami ng gamot ni tatay. Salamat po." Text ng nakababat ang pinsan niyang si Nelo na naiwan sa San Isidro, Quezon para tumulong sa kanyang mga magulang. Sa tuwing nababasa iyon ni Maristela, napapapikit siya sandali. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil may gamot ang ama o malulungkot dahil ang kapalit niyon ay siya na naman ang walang matinong almusal. Ang kanyang amang si Mang Doro ay dating karpintero. Malakas, masayahin at palaging may dalang pasalubong na saging o tinapay kapag umuuwi sa trabaho. Pero isang hapon, habang gumagawa ng bubong sa kapitbahay, bigla itong natumba. Stroke. Mula noon, kalahati ng katawan ni Mang Doro ay hindi na gumalaw ng maayos at ang dating lalaking kayang buhatin ng kahoy ng mag-isa ay naging lalaking kailangang alayayan para makaupo. Ang ina naman niyang si Aling Vina ay naglalabada sa probinsya. Kahit masakit na ang likod at nanginginig na ang kamay sa lamig ng tubig, hindi pa rin tumitigil ang matanda. "Mali," sabi noon ni Aling Vina sa telepono, pilit na pinapasiya ang boses. "Huwag mo kaming masyadong isipin dito, kumain ka lagi sa oras." Napangiting mapait si Maristela. "Opo nay, kumakain naman po ako." Pero kasinungalingan iyon. Minsan ang tanghalian niya ay kape at isang pandesal, minsan naman ay kanin lang na may toyo. Kapag sweldo, saka lang siya nakakakain ng ulam na may karne, pero hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, mas madaling tiisin ang gutom kaysa marinig sa telepono na walang pambali ng gamot si tatay. Pagkatapos maligo sa gamit ang malamig na tubig, isusuot niya ang kanyang uniporme. Maingat niya itong hinahaplos bago isuot na parang isang bagay itong dapat igalang. Sa totoo lang, hindi kataasan ang tingin ng iba sa trabaho niya. Pero para kay Maristela, marangal iyon. Ang bawat buton ng uniporme ay tanda na hindi siya humihingi, hindi siya umaasa sa awa, at hindi siya sumusuko kahit mahirap. Paglabas niya sa iskinita, madilim pa ang langit. 2 jeep ang sinasakyan niya papuntang Makati. Sa unang jeep, madalas siyang nakatayo dahil puno lang upuan. Sa pangalawa, nakikipagsiksikan siya sa mga empleyadong pare-pareho ang mukha ng pagod. Kapag may batang sumasampa para magbenta ng sampagita, hindi niya maiiwasang tingnan ito ng matagal. May kung anong kirot sa dibdib niya tuwing nakakakitang batang dapat sana ay natutulog pa, pero nasa kalsada na para mabuhay. "Miss Guard, bayad po," sabi minsan ng konduktor. "Ay opo," sagot ni Maristela habang inaabot ang barya. Bago pumasok sa Haraya Grand Tower,
Humihinto muna siya sa gilid ng building para ayusin ang buhok. Mahigpit ang patakaran sa kanilang ahensya. Dapat malinis tingnan. Dapat hindi mukhang naaantok. Dapat nakangiti sa bisita kahit walang natitirang lakas sa katawan. Pagdating niya sa lobby, madalas na una na roon si Tonton Magsino, ang janitor na halos kasing aga niyang pumasok. Payat, moreno, at laging may baong biro kahit kulang din sa tulog. "Oh, Maris," bati ni Tonton, habang hawak ang mop. "Mukhang nanalo ka na naman sa Miss Universe ng puyatan ah." Napailing si Maristela, pero napangiti rin. "Ikaw nga, Tonton, parang hindi natulog." "Hindi talaga. Nagbantay ako sa anak kong may lagnat. Pero laban lang. Baka bukas maging mayaman na tayo." "Bukas na naman?" tanong ni Maristela. "Oo, araw-araw kong sinasabi para may pag-asa." Si Tonton ang isa sa iilang tao sa building na hindi mababa ang tingin sa kanya. Kahit pareho silang nasa ibabang bahagi ng malaking sistema ng kumpanya, marunong itong makiramay. Kapag may kirang kape mula sa pantry, binibigyan siya nito. Kapag nakitang tahimik, hindi na nagtatanong ng marami. Basta sasabihin lang, "Kaya mo yan, Maris." Sa cafeteria naman naroon si Gemma Dacumos, cashier na laging nakapulupot ang buhok at may suot na maliit na rosary bracelet. Mabait si Gemma, pero takot. Takot mawala ng trabaho, takot mapagalitan, takot madamay. Ilang beses na nitong gustong tumulong sa ibang contractual workers, pero lagi siyang napipigilan ng sariling pangamba. "Maris, may dagdag akong sabaw dito," bulong ni Gemma isang tanghali habang inaabot ang maliit na plastic container. "Huwag mo na lang sabihin sa kitchen supervisor. Sayang kasi, itatapon lang." "Ayoko kang mapahamak, Gem," sabi ni Maristela. "Hindi naman nila mapapansin. At saka, mukha kang mahihimatay." Hindi na tumanggi si Maristela. Sa mundo nilang madalas may kapalitan lahat, malaking bagay na ang isang sabaw na ibinigay ng tahimik. Pero hindi lahat sa Haraya Grand Tower ay katulad ni Tonton at Gemma. Si Sir Nicasio Velarde, ang head of security, ay isang lalaking bihirang ngumiti. Dating sundalo raw ito, kaya bawat salita ay parang utos. Hindi naman siya masama sa simula, pero masyado siyang takot sa reklamo ng mga nasa taas. Para sa kanya, mas mahalaga ang malinis na record kaysa sa damdamin ng tao. "Kirante," tawag niya isang umaga habang nag-iinspeksyon. "Ayusin mo ang tayo mo. Hindi ka tindera sa palengke, guard ka rito." "Opo, sir," sagot ni Maristela, diretsyo ang tingin. "At tandaan mo, bawal masyadong makipagkwentuhan sa tenants. Professional distance, hindi tayo nandito para makipagkaibigan." "Opo, sir." Sanay na si Maristela sa ganoon. Sa trabaho, minsan kahit maayos ang ginagawa mo, may masasabi pa rin ng iba. Mas mahirap pakisamahan si Bianca Salcedo, ang HR officer na laging naka-blazer at may talim na tingin. Maganda si Bianca, maayos manamit at mahusay magsalita sa harap ng executives. Pero sa mga guard, janitor, messenger at cafeteria staff, iba ang boses niya. Malamig, mataas at puno ng pangmamaliit. Isang beses, nakita ni Maristela si Bianca na pinapagalitan ng isang maintenance worker dahil natapunan ng kaunting tubig ang hallway. "Alam mo ba kung magkano ang tiles na to?" singhal ni Bianca. "Ma'am, pasensya na po. Pinupunasan ko na po," sabi ng worker. "Pasensya? Yan ang problema sa inyo. Puro pasensya. Kaya hindi umaangat ang buhay ninyo." Napahinto si Maristela sa kinatatayuan niya. Gusto niyang magsalita, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang isang reklamo lang mula kay Bianca, pwede na siyang matanggal. At hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ngayon. Hindi habang may gamot si tatay, may bayarin sa kwarto, at may utang pa siyang unti-unting binabayaran. Sa paglipas ng mga buwan, mas nakita ni Maristela ang lungkot sa loob ng marangyang gusili. Maraming empleyado ang nakangiti sa harap ng bisita, pero umiiyak sa likod ng service door. May janitor na hindi makapag-leave kahit may sakit. May guard na pinagbantaan dahil nagtanong tungkol sa kulang na overtime pay. May messenger na kinuhanan ng sahod dahil na late ng 10 minutes matapos bumaha sa ruta niya.
Minsan, sa likod ng building habang break time, narinig ni Maristela sina Tonton at isang bagong utility worker na si Lando nag-uusap. Pre, bakit parang kulang sahod ko? Tanong ni Lando. Napabuntong hininga si Tonton. Tanong mo, Pyrol? Nagtanong na ako. Sabi, deductions daw. Ganyan talaga rito. Kapag maliit ka, maliit din tingin nila sa reklamo mo. Napatundo si Maristela habang hawak niya ang lunchbox niya na halos kanin lang ang laman. Gusto niyang sabihin na mali iyon. Gusto niyang maniwala na may hustisya. Pero sa mundong ginagalawan nila, ang hustisya ay parang elevator sa executive floor. Nakikita mo, pero hindi ka basta-basta makakasakay. Isang hapon, habang nakatalaga siya sa entrance malapit sa glass doors, napansin niyang may bata sa labas ng building. Payat ang bata, marumi ang damit, at may yakap na lumang stuffed rabbit na halos wala ng isang tenga. Nakaupo ito sa gilid ng malaking paso, malayo sa entrance, pero sapat ang lapit para makita ng mga dumadaan. Hindi ito nangihingi, hindi rin ito nagsisigaw. Nakatingin lang ito sa taas ng building na parang may hinihintay. Nung una, inakala ni Maristela na isa lang itong batang napadaan. Pero kinabukasan, naandoon na naman siya. At kinabukasan pa. Minsan tanghali, minsan hapon, minsan kahit umaambon. Napansin din siya ni Tonton habang nagwawalis sa labas. Maris, napapansin mo ba yung batang yan? Tumangon si Maristela. Oo, ilang araw na siya rito. Baka naliligaw. Baka nga. Lumapit si Maristela isang hapon. Dala ang bote ng tubig na hindi niya pa nabubuksan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makialam, pero hindi siya mapakali. Ineng, mahinahon niyang tawag. Anong pangalan mo? Tumingala ang bata. Malalaki ang mata niya, pero may takot na parang sanay ng mapagalitan ng matatanda. Liora po, mahina nitong sagot. Nasaan ang mama mo? O papa mo? Yumakap ng mas mahigpit si Liora sa stuffed rabbit. May hinahanap lang po ako. Sino? Hindi sumagot ang bata. Ibinaling lang nito ang tingin sa revolving door ng building. Inabot ni Maristela ang tubig. Oh, inumin mo muna to. Mainit ngayon. Nag-alangan si Liora, saka dahan-dahang kinuhang bote. Salamat po ate. Araw-araw ka ba rito? Hindi ulit sumagot ang bata. Bago pa makapagtanong si Maristela, narinig niya ang boses ni Sir Nicasio mula sa entrance. Kirante, bumalik ka sa post mo. Napalingon si Maristela. Opo sir. Bago siya umalis, tumingin siya ulit kay Liora. Diyan ka lang muna sa safe na lugar ha, huwag kang tatawid. Tumanggo ang bata. Pagbalik ni Maristela sa pwesto, sumangot si Nicasio. Hindi mo trabaho ang kumausap sa mga batang kalye. Sir, baka naliligaw po. May barangay para dyan, may pulis, hindi ikaw. Opo sir. Pero kahit sinabi niyang opo, hindi na naalis sa isip niya ang bata. Sa buong shift niya, paulit-ulit niyang nakikita sa salamin ng pinto si Liora. Tihimik, gutom ang itsura, may hinihintay, may kinakatakutan. At sa dibdib ni Maristela, may alaalang muling gumising, ang alaala ng kanyang maliit na kapatid na si Mabel na minsan ding nanghina sa gutom at lagnat noong bata pa sila. Noon, wala siyang magawa. Wala siyang pera, wala siyang lakas, wala siyang boses. Ngayon, iba na. Hindi man siya mayaman, hindi man siya makapangyarihan, may puso pa rin siya. At minsan, sa mundong puno ng taong takot makialam, ang pusong hindi kayang magbulag-bulagan ang nagiging simula ng pinakamalaking pagbabago. Nang matapos ang shift ni Maristela ng gabing iyon, tinignan niya ulit ang labas ng building. Wala na si Liora. Pero sa pinag-uupuan ng bata, naiwan ng isang maliit na piraso ng papel na basa ng ambon. Pinulot ito ni Maristela at nakita ang guhit ng isang malaking building, isang batang babae at isang lalaking nakasuot ng Amerikana. Sa ilalim ng guhit, may nakasulat na parang kamay ng bata. Hanapin si Daddy. Matagal na nakatitig si Maristela sa papel. Hindi niya alam kung sino ang daddy na tinutukoy ni Liora. Hindi niya alam kung bakit sa Haraya Grand Tower ito naghihintay.
At lalong hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang batang tahimik na nakaupo sa labas ng building ang magiging dahilan para mabuwag ang lihim ng mga taong matagal nang nang-aapi sa kanila. Ang alam lang ni Maristela noong gabing iyon, may batang nangangailangan ng tulong. At kahit gaano pa kahigpit ang patakaran ng gusla, hindi kayang ipagbawal ng kahit sinong supervisor ang awa ng isang taong minsan na ring nakaranas mawala ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Baka habang pinapakinggan mo ito, may isang tao ka ring naaalala, isang taong tahimik na tumulong sa'yo o isang batang minsan mong nakita sa daan na hindi mo makakalimutan. Dahil sa kwentong ito, hindi lahat ng bayani ay may malaking pangalan. Minsan, ang bayani ay isang simpleng taong marunong tumigil, lumingon, at makaramdam. Kinabukasan, matapos makita ni Maristela Quirante ang basang papel na may guhit ng malaking building, batang babae at lalaking nakasuot ng Amerikana, hindi siya nakatulog ng maayos. Ilang beses siyang bumangon sa maliit niyang higaan, inabot ang papel sa ibabaw ng plastic drawer at tinitigan iyon sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya. Hanapin si Daddy. 4 na salita lang yun, pero parang may bigat na hindi niya kayang bitawan. Hindi niya kilala si Liora, hindi niya alam kung totoo bang may ata itong nasa Haraya Grand Tower. Maaaring imahinasyon lang ng bata, maaaring may trauma, maaaring naliligaw. Pero kahit anong posibilidad lang isipin ni Maristela, iisa lang ang bumabalik sa puso niya. May batang ilang araw nang nakaupo sa labas ng building at walang nagtatanong kung kumakain ba ito, kung may uuwian ba ito, o kung natatakot ba ito kapag dumidilim na. Maaga pa rin siyang pumasok kinabukasan. Tulad ng dati, nagsiksikan siya sa jeep, nagtipid sa pamasahe, at hindi bumili ng kape kahit nanginginig ang sikmura niya sa gutom. Pero kakaiba ang bigat ng araw na iyon. Habang papalapit siya sa Haraya Grand Tower, mas mabilis ang tibok ng dibdib niya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil iniisip niya kung makikita niya ulit si Liora. Pagbaba niya sa kanto, agad niyang sinilip ang gilid ng malaking paso, kung saan madalas nakaupo ang bata. Wala. Huminga siya ng malalim, pero hindi niya alam kung ginhawa ba iyon o kaba. Bulong niya sa sarili. Pero habang umaakyat siya sa entrance, nakita niya si Tontong Magsino na nagwawalis sa gilid ng driveway. May dala itong maliit na supot ng pandesal at halatang hinahanap din ng bata sa paligid. "O Maris," tawag ni Tonton. "Hinahanap mo rin ba siya?" Hindi na nagkunwari si Maristela. "Oo, hindi mo nakita?" "Kanina saglit, nasa kabilang poste, pero umalis nung may lumapit na lalaki." Napakunot ang noo ni Maristela. "Anong lalaki?" "Hindi ko kilala, nakakap. Parang tinatawag siya pero hindi lumapit yung bata. Tumakbo papunta sa may likod ng convenience store." Biglang kinabahan si Maristela. "Bakit hindi mo sinabi sa guard sa kabila?" "Sinabi ko kay Rodel," sagot ni Tonton. Tinutukoy ang isa pang guard sa outer gate. Pero ang sabi niya, "Huwag na tayong makialam, baka mapagalitan pa tayo. Alam mo naman dito." Alam ni Maristela, sa Haraya Grand Tower, mabilis kumalat ang utos na bawal ang malaswang tingnan sa harap ng building. Basura, vendor, pulubi, batang lansangan. Para sa management, ang labas ng gusali ay bahagi ng imahe. Kapag may batang nakaupo roon, hindi ito batang nangangailangan. Para sa kanila, istorbo ito sa litrato ng tagumpay. Pumasok si Maristela sa lobby at tumayo sa post niya, pero wala ang isip niya sa pag-scan ng ID. Ilang empleyado ang dumaan, ngumiti siya ng mekanikal, nagbigay ng direksyon sa bisita at tumulong sa matandang kliyente na hirap sa revolving door. Pero sa bawat bukas ng glass door, umaasa siyang makikita niya si Liora sa labas. Bandang 10:00 ng umaga, dumaan si Bianca Salcedo sa lobby. Naka-cream blazer ito, may hawak na tablet at parang laging may inaamoy na hindi niya gusto. "Quirante," tawag ni Bianca. Tumuwid si Maristela. "Good morning po, Ma'am Blanca." "Napansin ko kahapon kinakausap mo yung batang palaboy sa labas." Saglit na natigilan si Maristela. "Ma'am, binigyan ko lang po ng tubig. Mukra po kasing..." "Hindi ko tinatanong ang dahilan. Pinapaalalahanan ko lang kita.
We have investors coming this week. Ayaw naming may ganong eksena sa entrance. Nakakasira ng image. Ma'am, bata po siya. At ikaw ay guard, hindi social worker. Kung gusto mong magpakabait, gawin mo sa day off mo, hindi habang suot mo ang uniforme ng haraya. Hindi na sumagot si Maristela. Alam niyang kahit gaano kahaba ang paliwanag niya, hindi iyon papasok sa puso ng taong sarado na ang tingin sa mahihirap. Pagkaalis ni Bianca, napalapit si Tonton habang kunwari ay nagpupunas ng salamin. Grabe talaga si ma'am, parang allergic sa awa. Baka may pinanggagalingan din, mahinang sagot ni Maristela kahit hindi siya sigurado kung naniniwala siya sa sinabi niya. Kung meron man, ang layo na nang napuntahan kasi parang wala nang natira. Napatingin si Maristela sa labas. Tonton, kapag nakita mo ulit si Liora, sabihin mo sa akin. Tumanggo siya. Sige, pero ingat ka Maris, mainit ang mata nila sa'yo. Mainit man ang mata ng iba sa kanya, mas mainit ang konsensya ni Maristela sa tuwing naiisip niya ang batang may hawak na lumang stuffed rabbit. Tanhalina nang pumunta siya sa cafeteria para sa maikling break. Binuksan niya ang lunchbox niya, kanin, kaunting ginisang repolyo at kalahating itlog na hinati niya pa mula kagabi. Naupo siya sa pinakasulok, malapit sa pader, habang ang ibang empleyado ay may dalang chicken meal, pasta o salad. Lumapit si Gemma Dacumos, may hawak ng tray ng sukli at resibo. Gemma, kumaan ka ng maayos ha? Parang ang putla mo. Okay lang ako. Yan ang laging sagot mo kahit hindi. Napangiti ng mahina si Maristela. Nakita ka bang batang babae sa labas? Yung may stuffed toy? Biglang bumaba ang boses ni Gemma. Yung payat na bata? Oo, kahapon nakita ko siya sa likod ng cafeteria window, nakatingin sa pagkain. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako, Maris. Nayuko si Gemma. May memo kasi kami. Bawal magbigay ng leftover food sa outsiders. Kahit sobra, kahit itatapon na lang. Kapag nahuli raw, suspensyon. Napahawak si Maristela sa kutsara. Itatapon na lang kaysa ibigay? Alam ko, masakit pakinggan. Nangingili lang luha ni Gemma, pero pinigilan niya. Minsan, may isang tray ng luga na hindi nagalaw. Gusto kong sanang ibigay sa matandang vendor sa labas. Pero nakita ako ng supervisor. Sabi niya, hindi charity ang haraya. Simula noon, natakot na ako. Tahimik na napatingin si Maristela sa mga empleyadong nag-iiwan ng pagkain sa plato. Isang pirasong manok na halos hindi kinain, kanin na kalahati pa, soup na tinikman lang. Sa labas, may batang maaaring hindi pa kumain mula kagabi. Biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa gutom niya, kundi dahil may alaala na muli na namang bumukas. Si Mabel, ang bunsong kapatid ni Maristela. 7 taong gulang si Mabel nung nawala. Payat, sakitin, pero laging nakangiti. Nung panahong iyon, 16 pa lang si Maristela. Nasa probinsya sila, kapos sa pera, at ilang araw nang nilalagnat si Mabel. Akala nila, simpleng trangkaso lang, pero lumala ito. Nang dalhin nila sa health center, pinayuhan silang bumili ng gamot na hindi nila kayang bayaran. Naaalala pa ni Maristela ang halong gabi ni Mabel. Mahina ang boses nito habang nakahiga sa banig. Ate Maris, bulong ni Mabel. Gutom ako. Walang makain noon kundi malamig na lugaw na halos tubig na lang. Isinubo iyon ni Maristela sa kapatid. Nanginginig ang kamay niya sa hiya at awa. Kinabukasan, wala na si Mabel. Mula noon, may bahagi ng puso ni Maristela ang hindi na gumaling. Hindi niya dalas banggitin ang pangalan ni Mabel, pero dala niya ito sa bawat batang nakikita niyang gutom, sa bawat batang nakaupo sa gilid ng kalsada, sa bawat batang tinatawag na istorbo ng mundong masyadong abala para makaramdam. Maris? Tawag ni Gemma. Napakurap si Maristela. Hindi niya namalayang may luha na pala sa gilid ng mata niya. Okay ka lang? Tumanggo siya pero hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng break, bumalik siya sa post. Lumipas ang ilang oras. Naging abala ang lobby dahil may dumating na foreign clients at ilang executives. Si Bianca ay palakad-lakad, todong ngiti sa mga bisita, pero panayang sita sa mga rank and file workers. Bilisan nyo.
Ayusin niyo ang carpet. Pakitanggal yung basahan sa hallway, nakakahiya. Sa gitna ng gulo, napansin ni Maristela ang biglang pagdilim ng langit. Ilang minuto lang, bumuhos ang malakas na ulan. Kumalat ang tunog nito sa glass walls ng building. Nagmadaling pumasok ang mga tao, may hawak na payong, may nagrereklamo dahil nabasa ang sapatos. Doon niya nakita si Liora. Nasa labas ng entrance, sa gilid ng poste, basang-basa. Nakayakap sa stuffed rabbit. Nanginginig. Hindi ito pumapasok, tila alam nitong bawal siya sa loob. Nakatingin lang siya sa lobby, sa mga ilaw, sa mga taong hindi siya pinapansin. Napako sa kinatatayuan si Maristela. Bumalik sa isip niya ang boses ni Mabel. "Ate Maris, gutom ako." Hindi na siya nag-isip ng matagal. Lumapit siya sa glass door at lumabas sa ulan. Narinig niya ang boses ni Rodel, ang guard sa kabilang entrance. "Maris, saan ka pupunta? Baka makita ka ni Sir Nicasio." Hindi siya huminto. Lumapit siya kay Liora at yumuko. "Liora, bakit nandito ka pa? Basang-basa ka na." Tumangala ang bata. Maputla ang labi nito. "Ate, kahit tubig lang po." Para sa ibang tao, simpleng pakiusap lang iyon. Para kay Maristela, parang kutsilyong tumama sa lumang sugat. "Hindi lang tubig," sabi niya, pilit pinatatag ang boses. "Kakain ka." Umiling si Liora. "Bawal po ako sa loob." "Sinong nagsabi?" "Yung babae po. Yung maganda pero galit ang mata." Alam ni Maristela kung sino iyon. Hinubod niya ang sariling jacket ng uniforme at ipinatong sa balikat ng bata. "Makinig ka sa akin. Hindi bawal mabuhay. Hindi bawal kumain. Halika." Dahan-dahang hinawakan ni Liora ang kamay niya. Malamig ang kamay ng bata. Parang yelo. Sa sandaling iyon ay alam ni Maristela na maaaring mapagalitan siya. Maaaring masuspende. Maaaring mawalan ng trabaho. Pero kung hahayaan niya ang bata sa ulan, mas malaking bagay ang mawawala sa kanya. Ang natitirang respeto niya sa sarili. Dinala niya si Liora sa service hallway, hindi sa main lobby, para hindi ito mapahiya sa mga taong dumadaan. Nakita sila ni Tonton at agad na lumapit. "Diyos ko, basang-basa ang bata." "Tonton, pakuha ng tuyong basahan, kahit ano." "Sandali." Tumakbo si Tonton papunta sa janitor's closet. Si Maristela naman ay lumuhod sa harap ni Liora at pinunasan ng mukha nito gamit ang sariling panyo. "May masakit ba sa'yo?" tanong niya. "Wala po," sagot ni Liora, pero halatang nanginghina. "Nasaan ang bahay mo?" Tahimik. "Nasaan ang mami mo?" Mas humigpit ang yakap nito sa stuffed rabbit. "Wala na po si mami." Natigilan si Maristela. Hindi muna siya nagtanong pa. May mga tanong na hindi dapat pilitin sa batang nanginginig pa sa takot. Dumating si Tonton na may dalang tuyong basahan at lumang towel mula sa maintenance room. "Oh, Inggeng," sabi niya, pilit pinapasaya ang boses. "Parang prinsesa ka muna niyan. Towel cape." Hindi natawa si Liora, pero bahagyang lumambot ang tingin nito. "Gemma," sabi ni Maristela, "kailangan natin ng pagkain." Napatigil si Tonton. "Maris, alam ko. Kapag nahuli ka." "Alam ko, Tonton." Hindi na tumutol si Tonton. Siguro dahil nakita rin niya ang itsura ng bata. Siguro dahil may anak din siyang lilagnat sa bahay. Siguro dahil may mga sandaling hindi na kailanang pagdebatehan kung tama ang pagtulong. Pumasok si Maristela sa cafeteria habang bitbit si Liora sa girid. Kaunti lang ang tao dahil tapos na ang lunch rush. Nasa counter si Gemma, nag-aayos ng resibo. Pagkakita niya sa bata, natakpan ang bibig niya. "Siya ba yan?" "Oo," sabi ni Maristela. "Gem, may mainit ba kayong lugaw o arroz caldo?" "Meron, pero babayaran ko." Kinapa ni Maristela ang bulsa niya at inilabas ang natitirang pera. 32 piso. Kulang na kulang. "Ito muna, sa sweldo ko dagdagan ko." Napatingin si Gemma sa pera, pagkatapos kay Liora, pagkatapos kay Maristela. "Maris, baka matanggal tayo pareho." Kung hindi natin siya papakainin,
Baka may mas masamang mangyari sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Gemma habang tumingin sa paligid. Wala ang supervisor, wala si Bianca, wala si Sir Nicasio, pero sa gusaling iyon, kahit walang tao, parang may mata ang bawat dingding. Sandali, bulong ni Gemma. Pumasok siya sa maliit na kitchen area. Ilang sandali pa, bumalik siya dala ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. May kaunting piraso ng manok at luya. Nilagyan niya pa ng tubig ang baso at kumuha ng maliit na tinapay. Sa likod kayo maupo, sabi ni Gemma. Doon sa pinakasulok. Salamat, Gem, mahinang sabi ni Maristela. Hindi para sa'yo, tumingin si Gemma kay Leoa. Para sa bata. Pinaupo ni Maristela si Leora sa sulok ng cafeteria. Nanginginig pa rin ang bata habang hawak ang kutsara. Para bang hindi makapaniwalang para sa kanya ang pagkain. Kain ka na, sabi ni Maristela. Dahan-dahang sumubo si Leora. Sa unang lunok pa lang, napapakit ito. Hindi umiyak, hindi ngumiti, pero may kakaibang ginhawa sa mukha niya. Isang itsura ng batang matagal nang hindi nakakatikim ng init sa sikmura. Ate, bulong ni Leora. O, hindi niyo po ba ako ipapalayas? Nahawak si Maristela sa gilid ng mesa. Hindi. Hindi niyo po ba ako ibebenta doon sa lalaking nakakap? Nanlamig ang buong katawan ni Maristela. Tumingin sila ni Tonton sa isa't isa. Anong lalaking nakakap? Maingat na tanong ni Maristela. Umiling si Leora. Bigla itong natakot. Wala po. Hindi na muna siya pinilit ni Maristela, pero malinaw na sa kanya ngayon, hindi simpleng batang naliligaw si Leora. May tumatakot dito. May hinahanap ito at may dahilan kung bakit sa Haraya Grand Tower siya bumabalik. Habang kumakain ng bata, nakatayo si Maristela sa tabi niya. Basa pa ang laylayan ng pantalon mula sa ulan. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng cafeteria hallway, may isang pares ng matang matagal nang nakamasid. Si Ramil Sendana, assistant manager na malapot kay Bianca, hawak ang cellphone at tahimik na kinukuhanan sila ng litrato. Hindi iyon napansin ni Maristela. Ang nakikita lang niya ay si Leora na unti-unting nauubos ang arroz caldo habang sa bawat subo ay parang unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha nito. Busog ka na? Tanong ni Maristela matapos ang ilang minuto. Tumanggi si Leora. Opo, salamat po Ate Maristela. Nagulat si Maristela. Paano mo nalaman pangalan ko? Itinuro ni Leora ang nameplate niya. Binasa ko po. Napangiti ng bahagya si Maristela. Marunong kang bumasa? Opo, tinuruan ako ni Mami dati. Saglit na natahimik ang bata, saka tumingin sa malayong bahagi ng building. Sabi niya, kapag nawala ako, hanapin ko raw ang mataas na building ni Daddy. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Maristela. Anong pangalan ng daddy mo, Leora? Bubuka na sana ang bibig ng bata nang biglang bumukas ang pinto ng cafeteria. Pumasok si Bianca Salcedo. Kasunod nito si Ramil Sendana, hawak pa rin ang cellphone at sa likod nila ay si Sir Nicasio Velarde na halatang napilitan lang sumunod. Nanigas si Gemma sa counter, napahinto si Tonton sa paghawak ng basang towel. Si Maristela naman ay tumayo ng tuwid, pero hindi siya lumayo kay Leora. Tumingin si Bianca sa mangkok, sa batang nakaupo at sa uniform ni Maristela. Malamig ang ngiti nito. Kwirante, sabi ni Bianca, bawat pantig ay parang may dalang parusa. Hinawakan ni Leora ang kamay ni Maristela sa ilalim ng mesa. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, mas naramdaman ni Maristela ang takot ng bata kaysa sa takot niyang mawalan ng trabaho. Kaya kahit alam niyang may paparating na gulo, hindi niya binawi ang kamay. Bagkus, hinawakan niya rin si Leora ng mas mahigpit. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, komento mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Minsan, habang nanunood tayo ng kwento ng iba, hindi natin mamalayan na may bahagi pala nito na tumatama sa sariling pangaranasan natin. Yung pakiramdam na gusto mo lang gumawa ng tama, pero ikaw pa ang napasama.
Kaya pakinggan mong mabuti ang bahaging ito dahil dito magsisimulang magbago ang takbo ng buhay ni Maristela, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa isang desisyon galing sa puso. Nanatiling nakatayo si Maristela Quirante sa tabi ni Liora habang palapit si Bianca Salcedo sa kanilang mesa. Sa loob ng cafeteria, biglang tumahimik ang paligid. Kahit ang mahinang ungog ng refrigerator at tunog ng ulan sa labas ay tila nawala sa tenga ni Maristela. Ang naririnig lang niya ay ang mabilis na paghinga ng batang babae na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Hindi na nanginginig si Liora dahil sa lamig lamang, nanginginig na siya sa takot. Nasa likod ni Bianca si Ramil Sendana, ang assistant manager na laging nakasunod sa kanya parang anino. Nakataas ang kilay nito at hawak pa rin ang cellphone na ginamit niyang pangkuha ng litrato. Sa gilid naman ay si Sir Nicasio Velarde na matigas ang mukha pero halatang may pag-aalinlangan sa mga mata. Quirante? Ulit ni Bianca, mas mababa ngunit mas matalimang boses. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Bawal magdala ng outsider sa loob ng company premises. Huminga ng malalim si Maristela. Pinilit niyang manatiling magalang kahit kumakabog ang dibdib niya. Ma'am Bianca, nanghihina po ang bata. Basang-basa siya sa ulan at humingi lang po siya ng tubig. Pinakain ko lang po siya dahil baka himatayin. Pinakain mo? Tumawa ng ikli si Bianca, ngulit walang saya ang tawa niya. At sino ang nagbigay sa iyo ng authority na gamitin ang cafeteria facilities para sa batang hindi naman empleyado, hindi bisita at walang clearance? Sumingit si Gemma Dacumos mula sa counter, nanginginig ang boses. Ma'am, ako po ang nagbigay ng pagkain. Ako na lang po ang... Tumahimik ka, Gemma. Kasama ka rin sa report. Napayuko si Gemma. Namutla siya at sa unang pagpakataon, nakita ni Maristela kung gaano kalalim ang takot ng babaeng matagal nang nakakulong sa pangambang mawalan ng trabaho. Gusto sanang sabihing huwag na siyang madamay pero alam ni Maristela na hindi niya na kayang baguhin ang nangyari. Nakita na sila, naitala na sila sa cellphone ni Ramil, at sa mata ni Bianca, hindi ito simpleng pagkakamali, isa itong pagkakataon gamitin laban sa kanila. Lumapit si Tonton Magsino, hawak pa rin ang basang towel. Ma'am, bata lang po yan, hindi naman siya nanakit o nanggulo, kumain lang. Tinignan siya ni Bianca mula ulo hanggang paa. At ikaw naman, Tonton, janitor ka. Hindi ka board member para magsalita sa policy. Napakuyom ang kamao ni Tonton pero hindi siya umimik. Alam niyang isang maling sagot lang, baka pati siya madamay ng tuluyan. May anak siyang lagnat, may upa siyang kailangang bayaran, may pamilyang umaasa rin sa kanya. Si Maristela ang muling nagsalita. Ma'am, ako po ang may responsibilidad. Ako ang nagdala sa bata rito. Huwag niyo na pong idamay sina Gemma at Tonton. Napatingin sa kanya si Liora. Sa maliit na mukha ng bata, makikita ang guilt na hindi dapat nararamdaman ng batang kasing edad niya. Ate, mahina nitong bulong. Kasalanan ko po ba? Agad na lumuhod ng bahagya si Maristela upang mapantayan ang tingin niya. Hindi, wala kang kasalanan. Kumain ka lang. Karapatan mong kumain. Natigilan sandali si Sir Nicasio sa narinig. May kung anong gumalaw sa mukha niya, ngunit mabilis din niyang iyong itinago. Si Bianca naman ay lalo lamang nainis. Ang galing mong magsalita, Quirante. Pero hindi tayo nagpapatakbo ng shelter dito. This is Haraya Grand Tower. May rules tayo. Kung bawat guard ay magdadala ng kung sino-sino sa loob dahil naawa, anong mangyayari sa security? Ma'am, nasa service hallway lang po kami. Hindi ko po siya dinala sa executive floor o sa office area. Hindi iyon yung punto. Ano po ang punto, ma'am? Hindi sinadya ni Maristela na maging matapang ang tono niya, pero lumabas iyon dahil sa bigat ng dibdib niya. Na mas mahalaga po ang itsura ng building kaysa buhay ng bata. Biglang tumahimik ang lahat. Si Gemma ay napatingin sa kanya na tila gustong sabihing tumigil na siya. Si Tonto naman ay bahagyang napaangat ang ulo para bang sa wakas ay may sumabi ng matagal na nilang gustong sabihin. Nanlaki ang mata ni Ramil. Narinig niyo yun, ma'am? Sumasagot pa.
Naging matigas ang mukha ni Bianca. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya, lalo na kung galing ito sa isang contractual guard. Para kay Bianca, may mga taong dapat tumando lang, may mga taong dapat sumunod lang, at isa si Maristela sa mga taong yun. Sir Nicasio, tawag ni Bianca, hindi inaalis ang tingin kay Maristela. Dalhin siya sa security office, ngayon din. Napatingin si Sir Nicasio kay Maristela. May sandaling katahimikan bago siya nagsalita. Quirante, sumunod ka muna. Paano po ang bata? Dadalhin natin sa labas, sagot ni Ramil. No. Mabilis yon, halos bulong pero buo. Hinawakan ni Maristela ang balikat ni Liora. Hindi siya ilalabas sa ulan. Quirante, madiing sabi ni Nicasio. Sir, pakiusap, kahit hintayin lang po nating huminto ang ulan. Hindi agad makasagot si Nicasio. Kitang-kita sa kanya ang pagkahati ng isip. Ang dating sundalong sanay sumunod sa utos at ang taong nakikita ang batang basang-basa at takot na takot. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, si Bianca na ang nagsalita. Fine, iwan ang bata sa service bench. Tatawag tayo ng barangay, pero si Quirante ngayon din sa office. Lumuhod si Maristela sa harap ni Liora. Sandali lang ako, kang aalis dito. Nandyan si Kuya Tonton at Ate Gemma. Mahigpit siyang hinawakan ni Liora. Ate, baka hindi ka na bumalik. Kinurot ng sakit ang puso ni Maristela. Hindi niya kayang mangako ng sigurado, pero ayaw rin niyang takutin ng bata. Babalik ako hanggat kaya ko, sabi niya. Sumunod si Maristela sa security office. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang tingin ng ilang empleyado. May naaawa, may natatakot, may nagmamasid na parang nanonood lang ng isang eksenang hindi nila dapat pakialaman. Sa lobby, ilang tao ang napalingon habang dumadaan sila. Ang dating unipormeng ipinagmamalaki niya ngayon ay tila naging ebidensya laban sa kanya. Pagpasok sa maliit na security office, ipinaupo siya ni Sir Nicasio sa harap ng mesa. Si Bianca ay nakatayo, hawak ang tablet. Si Ramil ay nasa tabi niya, nakangisi na parang nanalo. Incident report, sabi ni Bianca. Violation of building security protocol, unauthorized entry of outsider, misuse of cafeteria resources, and insubordination. Napatingin si Maristela kay Sir Nicasio. Sir, misuse po ba ang tawag kapag pinakain ng gutom? Hindi siya sinagot ni Nicasio. Si Bianca ang sumagot. Ang tawag dyan ay paglabag sa patakaran, at ang isang guard na hindi kayang sumunod sa patakaran ay hindi dapat nagtatrabaho rito. Kumuha si Ramil ng papel at inilapag sa harap ni Maristela. Pirmahan mo. Binasa ni Maristela ang nakasulat. Parang umiikot ang paligid niya habang binabasa ang mga salitang nagpapalabas na siya ay naging pabaya, nagdulot ng panganib at sumuway sa direktang utos. Hindi totoo ang ibang bahagi. Pinalala nila, dinagdagan, ginawang krimen ang awa. Hindi ko po pipirmahan kung mali ang nakasulat, sabi niya. Napairap si Bianca. Kung hindi ka pipirma, ilalagay naming refuse to sign. Pareho lang ang etek ko. Kung pareho lang pala, bakit niyo pa ako pinapapirma? Muling tumahimik ang opisina. Sa unang pagkakataon, ang mukha ni Bianca ay hindi lang inis, napahiya siya. At ang hiya, para sa mga taong katulad niya, ay mas mabigat kaysa galit. Effective immediately, sabi niya. Mariin ang bawat salita. You are relieved from duty pending agency termination. Ibibigay namin ang report sa security agency mo. As far as Haraya is concerned, hindi ka na po pwedeng mag-duty rito. Kahit alam na ni Maristela na maaaring mangyari iyon, iba pa rin nang narinig niya mismo. Tanggal. Dahil sa isang plato ng pagkain. Dahil sa isang batang nanghihina. Dahil sa pinili niyang maging tao bago maging tauhan. Ramdam niyang nanikip ang lalamunan niya, pero hindi siya umiyak. Hindi sa harap ni Bianca, hindi sa harap ni Ramil. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang wasak. Tumayo siya. Kukunin ko lang po ang bag ko.
Isusurrender mo rin ang ID at access card, sabi ni Ramil. Dahan-dahang tinanggal ni Maristela ang ID mula sa leeg niya. Ilang taon niyang sinuot yon. Ilang taon niyang ingatan na wag masira, wag mawala, wag madumihan. Ngayon, inilapag niya iyon sa mesa na parang bahagi ng sarili niyang kailangang iwan. Pagbalik niya sa locker area, nandoon si Tonton. Hindi na nito napigilan ng luha. "Maris," sabi nito halos pabulbong, "pasensya na, wala akong nagawa." Napangiti si Maristela kahit nanginginig ang labi niya. "May ginawa ka, nandyan ka. Hindi sapat yon." Minsan, sapat na may hindi tumalikod. Tinulungan siya ni Tonton na kunin ang maliit niyang bag. Nandoon ang lumang wallet, payong nasira ang isang tadyang, baon niyang kanin, at plastic envelope na may resibo ng gamot ng tatay niya. Nang nakita iyon, sa kanya naramdaman ang bigat ng pagkawala ng trabaho. Paano na ang susunod na therapy ni Mang Doro? Paano ang padala kay Aling Vina? Paano ang upa niya sa katapusan? Sa cafeteria, si Gemma ay naghihintay, namumugto ang mata. "Maris, kasalanan ko. Ako nagbigay ng pagkain." "Hindi kasalanan ang magpakain. Pero natanggal ka. Dahil pinili nila iyon, hindi dahil pinakain natin ang bata." Hinawakan siya ni Gemma. "Saan ka pupunta?" "Uuwi muna, maghahanap ng paraan." Napatingin si Maristela sa service bench kung saan iniwan si Leora. Nandoon pa ang bata, yakap ang stuffed rabbit, nakabalot sa towel. Nang nakita siya, agad itong tumayo. "Ate Maristela!" Lumapit si Leora at yumakap sa kanya. Hindi alam ni Maristela kung paano ito haharapin. Bata lang si Leora, pero sa yakap nito, naramdaman niya ang bigat ng mundong matagal nang nangiiwan sa mga tulad nila. "Aalis na po kayo?" tanong ni Leora. Saglit na natigilan si Maristela. "Oo, Ining, pero wag kang matakot. Tatawag sila ng tutulong sa'yo." "Hindi po ako sasama sa lalaking nakakap." Napatingin si Maristela kay Tonton. Pareho silang nabahala. "Walang lalaking nakakap na lalapit sa'yo habang nandito kami," sabi ni Tonton. Mas seryoso ang boses kaysa dati. Sa sandaling iyon, may kaguluhan sa labi. May mga tao sa entrance na biglang nagsiayos ng tayo. Ang receptionist ay nataranta, ang ilang executives ay mabilis na bumaba sa elevator, at maging si Bianta, na kanina pang matigas ang mukha, ay biglang nag-ayos ng blazer. "CEO," bulbong ng isang empleyado. "Dumating si Mr. Veymundo." Pumasok sa lobby ang isang lalaking nasa maitim na suit. Matangkad, kalmado, ngunit may pagod sa mga mata. Hindi siya mukhang mayabang, pero may bigat ng presensya niya na nagpapatahimik sa mga tao. Si Alaric Veymundo, ang bihirang makita na CEO at pangunahing may-ari ng Haraya Group. Galing siya sa private elevator, kasunod ang 2 staff at isang matandang legal advisor na si Attorney Severo Llamas. Mukhang nagmamadali siya, ngunit napahinto siya nang makita ang kakaibang tensyon sa lobby. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Alaric, mababa ngunit malinaw ang boses. Agad na lumapit si Bianca, biglang malambing ang tono. "Sir Alaric, minor incident lang po. Isang security personnel ang lumabag sa protocol, inaayos na po namin." Tumingin si Alaric kay Maristela, sa bag na hawak nito, sa kawalan ng ID sa leeg niya, at pagkatapos ay sa batang nakayakap sa kanya. Bago pa makapagsalita si Maristela, biglang kumawala si Leora sa tabi niya. Nanlaki ang mata ng bata, para bang nakakita siya ng ilaw matapos ang napakahabang dilim. Binitawan niya ang stuffed rabbit na hawak at tumakbo sa gitna ng lobby. "Daddy!" Ang isang salita ay umalingaw-naw sa buong Haraya Grand Tower. Parang tumigil ang oras. Napahinto si Bianca. Nabitiwan ni Gemma ang hawak na baso. Si Tonton ay napaatras sa gulat. Si Ramil ay biglang namutla, habang si Sir Nicasio ay nanigas sa kinatatayuan. Si Alaric Veymundo naman ay tila nawala ng hininga. Tinitigan niya ang batang tumatakbo papunta sa kanya. Sa unang segundo, hindi siya gumalaw, na para bang hindi niya alam kung panaginip lang iyon.
Ngulit nang makita niya ang mukha ni Liora, ang basang buhok nito, ang maliit na piklat malapit sa kilay, at ang lumang stuffed rabbit na kilalang kilala niya, gumuho ang lahat ng pagpipigil niya. Liora, basag ang boses niyang sabi. Tumakbo rin siya palapit at lumuhod sa gitna ng lobby bago salubungin ng bata sa mahigpit na yakap. Daddy! Hagulgol ni Liora. Hinahanap kita! Sabi ni Mami, hanapin kita! Yinakap siya ni Alaric na parabang kapag lumuwag ang kamay niya ay mawawala ulit ang bata. Naninginig ang balikat niya habang paulit-ulit na sinasabing, Anak ko, patawarin mo ko, nandito na ako. Walang makapagsalita. Ang batang tinawag nilang palaboy, ang batang gustong ipalabas sa ulan, ang batang pinakain ni Maristela dahil hindi niya kayang magbulag-bulagan, ay anak pala ng CEO ng buong kumpanya. Tumayo ng dahan-dahan si Alaric habang karga si Liora. Namumula ang mga mata niya nang humarap siya sa mga tao. Sino ang nag-alaga sa kanya? Tanong niya. Hindi agad nagsalita si Bianca. Si Liora ang sumagot. Itinuro niya si Maristela. Si Ate Maristela po, pinakain niya ako, hindi niya ako pinalayas. Tumingin si Alaric kay Maristela. Sa mga mata nito, walang yabang ng mayaman. May gulat, pasasalamat, at matinding sakit. Miss, sabi niya. Kirante po, sagot ni Maristela. Pilit pinatatag ang sarili. Maristela Kirante. Saglit siyang tinitigan ni Alaric, pagkatapos ay napatingin sa bag niya. Bakit ka may dalang bag? Tapos na ba shift mo? Walang sumagot. Hanggang magsalita si Tonton, kahit nanginginig. Sir, tinanggal po siya, dahil pinakain niya po si Liora. Naging bato ang mukha ni Alaric. Dahan-dahan siyang lumingon kay Bianca. Tinanggal ninyo, sabi niya. Sobrang kalmado ang boses pero mas nakakatakot kaysa sigaw. Ang taong nagligtas at pinakain ng anak ko. Namuti ang labi ni Bianca. Sir, hindi po namin alam na anak ko siya? Kailangan bang anak ko muna ang isang gutom na bata bago siya tratuhing tao? Walang nakasagot. Bumaba ang tingin ni Maristela, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng nangyayari. Hindi niya hinangad ang gantimpala. Hindi niya alam na mayaman ang batang tinulungan niya. Ang alam niya lang ay gutom si Liora. At para sa kanya, sapat na ang dahilan na yon. Sa gitna ng malamig at makinang na lobby ng Haraya Grand Tower, nagsimulang mabasag ang katahimikan ng isang sistema na matagal nang sanay apakan ng maliliit. At si Maristela, ang lady guard na ilang minuto lang ang nakalipas ay pinalabas na walang halaga, ay biglang naging pinakamahalagang tao sa harap ng lalaking kayang baguhin ang buong kapalaran nila. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na ang isang katotohanan matagal itinago ay hindi mananatiling nakabaon habang may isang taong handang tumama sa tama. Dahil minsan, pagkatapos ng pinakamalaking kahihiyan, doon pala nagsisimula ang pagbangon ng isang taong matagal nang tinuring na maliit. Tahimik ang buong lobby ng Haraya Grand Tower matapos marinig ang tanong ni Alaric Veymundo. Kailangan bang anak ko muna ang isang gutom na bata bago siya tratuhing tao? Walang nakasagot, kahit si Bianca Salcedo, na kanina lang ay matalim ang dila at mataas ang tingin sa sarili, ay hindi makabuo ng malinaw na paliwanag. Nakatingin siya kay Alaric na parang naghahanap ng ligtas na salita pero wala siyang makita. Si Ramil Sendana naman ay unti-unting ibinaba ang cellphone niya. Halatang gusto ng burahin ang mga litratong kinuha niya. Ngulit napansin iyon ni Ate Severo Llamas. Mr. Sandana, malamig na sabi ng matandang abogado, huwag mong gagalawin ang telepono mo. Maaaring kailanganin natin ang anumang dokumentong nandoon. Nanigas si Ramil. Ate, personal phone ko po ito. Mas lalo mong hindi dapat ginagamit para manakot ng empleyado, sagot ni Ate Severo. Karga pa rin ni Alaric si Liora. Mahigpit ang yakap ng bata sa leeg niya at paminsan-minsan ay nanginginig pa rin ang katawan nito. Hindi na ito umiiyak ng malakas pero sa bawat paghina niya, ramdam ng lahat na matagal itong nagtiis sa takot at pagod. Lumapit ng kaunti si Maristela pero hindi siya nangahas na hawakan ng bata. Alam niyang nasa ama na nito si Liora. Iyon ang matagal nitong hinahanap.
Dapat sana ay magaan na ang dibdib niya, pero may kakaibang bigat pa ring nakadagan sa kanya. Hindi dahil sa nawala ang trabaho niya, kundi dahil mas lumalim ang tanong sa isip niya. Paano napunta sa kalsada ang anak ng CEO? Sino ang lalaking nakakap at bakit tila takot na takot si Liora na may kumuha muli sa kanya? Sir, mahinang sabi ni Maristela, kailangan po sigurong ipatingin agad ang bata sa doktor. Basang-basa siya kanina, nanghihina at tumigil siya. Naalala niyang wala na pala siyang posisyon doon. Tinanggal na siya. Hindi na niya dapat pangunahan ang mga nasa taas. Pero tumingin si Alaric sa kanya ng may gulang. Tama ka, sabi nito. Miss Kirante, sasama ka sa amin. Nagulat si Maristela. Ako po? Opo, sagot ni Alaric. Ikaw ang pinagkakatiwalaan niya ngayon bukod sa akin. Kapag nagising siya at hinanap ka, ayokong matakot ulit siya. Agad na umiling si Bianca. Sir, with all due respect, hindi na po siya active personnel. May violation report po siya at... Hindi pa natatapos si Bianca nang lumingon si Alaric sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi niya kailangan taasan ng boses, pero sa bigat ng tingin niya, napaatras ng kalahating hakbang si Bianca. Miss Salcedo, sabi niya, mula sa sandaling ito, wala kang gagawing anumang desisyon tungkol kay Miss Kirante, kay Gemma Dacumos, kay Tonton Magsino o kahit kaninong contractual worker hanggat hindi ko natatapos ang internal review. Namula ang mukha ni Bianca. Sir, I was only enforcing policy. Then we will review the policy, sagot ni Ate Severo. And we will also review the people who use policy as an excuse to humiliate others. Napayuko si Gemma sa malayo, naninginig pa rin. Si Tonto naman ay halos hindi makapaniwala sa naririnig niya. Si Sir Nicasio naman ay tahimik na nakatayo, tila tinatamaan ng bawat salita ni Alaric kahit hindi direkta sa kanya ang mga iyon. Ilang minuto pa, dumating ang sasakyan ni Alaric sa entrance. Hindi ordinaryong sasakyan, kundi itim na van na may kasamang security escort. Ngunit halip na gamitin iyon para ipakitang makapangyarihan siya, naging paraan iyon para mabilis na madala si Liora sa ospital. Bago sila umalis, yumuko si Liora mula sa balikat ng ama at inabot ang kamay kay Maristela. Ate, sasama ka po? Tumingin si Maristela kay Alaric. Tumanog ito. Sasama ako, sagot ni Maristela sa bata. Hindi kita iiwan. Hindi na siya nagpalit ng damit. Dala niya ang maliit niyang bag, ang basang layam ng pantalon at ang bigat ng isang araw na nagpabagsak at biglang nagpataas sa kanya harap ng lahat. Sa loob ng van, tahimik si Liora habang nakasandal kay Alaric. Hawak pa rin nito ang lumang stuffed rabbit na pinulot ni Tonton bago sila umalis. Si Maristela naman ay nakaupo sa kabilang upuan, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Miss Kirante, mahinang sabi ni Alaric habang nasa biyahe sila. Paano mo siya nakita? Ikinwento ni Maristela ang lahat mula sa unang araw na nakita niya si Liora sa labas ng building, ang papel na nakasulat na hanapin si Daddy, ang lalaking nakakap na nakita ni Tonton at ang takot ng bata nang banggitin nitong ayaw niyang ibenta siya ng lalaking iyon. Sa salitang ibenta, halos mawalan ng kulay ang mukha ni Alaric. May tumawag sa akin 2 buwan na ang nakaraliwas. Sabi nila, wag akong magsasampa ng kaso sa dating yaya ni Liora kung gusto ko pa siyang makita. Pero nawala ang linya. Mula noon, hinanap namin siya sa mga terminal, shelter, probinsya, ospital. Walang malinaw na lead. Dating yaya po? Tanong ni Maristela. Tumango si Alaric, ngunit hindi niya na muna pinalalim. Tumingin siya sa anak na nakapikit pero hindi natutulog. May mga taong ginamit ang bata dahil sa problema sa mana ng pamilya. Akala ko noon pera lang ang habol nila. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Natahimik si Maristela. Masyado pang maaga para maintindihan niya ang buong kwento, pero sapat na ang narinig niya para malaman na hindi aksidente ang paglaboy ni Liora sa kalye. May mas malalim na kasamaan sa likod nito. Pagdating sa pribadong ospital, agad sinuri si Liora. May dehydration, bahagyang lagnat, sugat sa paa, at malinaw na senyales ng matinding pagod at stress. Habang nasa emergency room ang bata,
Nakatayo si Maristela sa hallway. Hawak ang sariling bag na para bang anumang oras ay may magsasabing umalis na siya. Lumapit si Alaric sa kanya matapos kausap ang doktor. Stable siya, sabi nito. Kailangan lang ng pahinga at masusing pag-aalaga. Salamat po sa Diyos. Bulong ni Maristela. Hindi lang sa Diyos, salamat din sa'yo. Napailing si Maristela. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Iyon ang problema, Miss Kirante. Maraming tao ang nakakita sa kanya pero ikaw ang gumawa ng dapat gawin. Hindi siya nakasagot. Sanay si Maristela na pinapagalitan, inuutos-utusan at pinapaalalahanan ng limitasyon niya. Hindi siya sanay pasalamatan ng ganoon, lalo na ng taong napakalayong buhay sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Liora at hinanap siya. Pumasok si Maristela sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Ate, mahinang sabi ni Liora, galit ba sila sa'yo? May mga taong hindi nakakaintindi, sagot ni Maristela, hinahaplos ang kumot. Pero hindi mo kailangang isipin yun, magpagaling ka muna. Tinanggal ka po ba nila dahil sa akin? Napakasakit ng tanong. Bata ang nagsasalita pero dala nito ang bigat ng matandang mundo. Hindi dahil sa'yo, sabi ni Maristela, dahil pinili kong tumulong at hindi ko yun pinagsisisihan. Pumikit si Liora at kumapit sa daliri niya. Sa kabilang bahagi ng kwarto, tahimik na nakatingin si Alaric. Doon niya lubos na naunawaan na hindi lang trabaho ang nawala kay Maristela noong araw na yon, nakataya rin ang kabuhayan ng isang buong pamilya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Liora sa ospital, nagpadala si Alaric ng tao para sunduin si Maristela mula sa maliit niyang inuupahang kwarto sa Pasay. Ayaw sana niyang pumayag. Pakiramdam niya, sapat nang nahanap ni Liora ang ama nito. Hindi na siya dapat istorbo pa. Pero nang dumating si Alaric mismo sa tapat ng makipot na iskinita, nagulat ang mga kapitbahay. Hindi ito nagdala ng magarbang entourage. Isang sasakyan lang, si Attorney Severo, at isang babaeng natahimik na nagpakilala bilang Celestine Abarca, Internal Auditor ng Haraya Group. Pasensya na kung biglaan, sabi ni Alaric nang papasukin siya ni Maristela sa maliit na kwarto. Halatang hindi ito komportable hindi dahil sa lugar, kundi dahil alam niyang nakikialam siya sa personal na buhay ng taong halos hindi niya kilala. Wala po akong may hahanda, nahihiyang sabi ni Maristela. Hindi kami pumunta para asikasuhin mo, pumunta kami para ikaw naman ang asikasuhin. Naupo sila sa maliit na mesa. Doon nakita ni Alaric ang mga resibo ng gamot, listahan ng utang at lumang ID ni Mang Doro para sa therapy schedule. Hindi siya nagmadaling agad na mag-alok ng pera. Halip, inilabas ni Attorney Severo ang isang dokumento. Miss Kirante, sabi ng abogado, hindi namin ituturing na valid ang termination na ginawa sa'yo hanggat hindi tapos ang investigasyon. Bukod doon, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa ginawa nilang public humiliation at wrongful action. Umiling agad si Maristela. Ayoko po ng gulo. Hindi ito gulo, sabi ni Celestine Abarca. Sa unang pagkakataon, mahinam ngunit matibay ang boses niya. May bigat ang presensya niya, pero hindi nakakatakot. Para siyang taong mas sanay maghanap ng katotohanan kaysa magpakitang gilas. May matagal kaming natatanggap na anonymous complaints, kaltas sa sahod, unpaid overtime, intimidation, forced resignation, pero kulang ang ebidensya. Ang nangyari sa'yo ang maaring magbukas ng mas malawak na investigasyon. Naalala ni Maristela sina Tonton, Gemma, Lando at iba pang manggagawang matagal nang nagtitipid hindi dahil maliit lang ang sahod, kundi dahil may kumakaltas pa sa kanila ng hindi malinaw. Kung magsasalita ako, tanong ni Maristela, madadamay ba sila? Madadamay sila sa hustisya, sagot ni Celestine. Hindi sa kapahamakan, kung gagawin natin ng tama. Ilang saglit na tumahimik si Maristela. Tumingin siya sa pader ng maliit niyang kwarto, sa nakasabit na lumang rosary ng nanay niya at sa plastic envelope na mga resibo. Buong buhay niya ang itinuro sa kanya ay magtiis para mabuhay,
Pero paano kung ang pagtitiis niya ang dahilan kaya patuloy na may inaapakang iba? Sige po, mahinang sabi niya. Sasabihin ko ang alam ko. Mula roon, nagsimula ang pagbabago. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy na nagpapagaling si Liora at hindi muna inilalabas sa publiko ang pagkakahanap sa kanya para sa seguridad, nagsimula ang tahimik na internal investigation sa Haraya Grand Tower. Si Celestine ang nanguna, kasama ang IT staff na si Miko Soliven, isang tahimik na binata na mas komportable sa harap ng computer kaysa sa harap ng mga tao. Ma'am Celestine, sabi ni Miko habang sinusuri ang security files. May mga CCTV segments na nawawala sa archive, lalo na sa service hallway at payroll office. Accidental deletion? Tanong ni Celestine. Umiling si Miko. Hindi po. Manual. May admin access. Kanino nakalag? Nag-alangan si Miko, saka inilapit ang laptop. Kay Ermil Sendana po. Pero may ilang override gamit ang temporary HR credentials. Hindi na kinailangan pang sabihin ng pangalan ni Bianca. Samantala, kinausap din ni Celestine sina Gemma at Tonton. Noong una, takot na takot si Gemma. Paulit-ulit niyang sinasabing baka matanggalan siya, baka hindi siya makahanap ng trabaho, baka magalit ang cafeteria supervisor. Pero nang sabihin ni Maristela na hindi siya mag-iisa, doon siya unti-hunting naglakas loob. Matagal na pong may utos na itapon ng sobrang pagkain, kahit malinis pa, kahit pwedeng ibigay. Sabi po ni Ma'am Bianca, kapag nakita ng clients na nagbibigay kami sa mahihirap, dudumugin daw ang building. Si Tonton naman ay nagbigay ng mas mabigat na impormasyon. May kopya siya ng CCTV clip na nasave niya noong araw na pinakain si Liora. Hindi niya iyon kinuha para manira, kundi dahil natakot siyang palabasing may ginawang masama si Maristela. Makikita po dyan na hindi nanggulo ang bata. Hindi rin siya basta ipinasok sa lobby. Sa service hallway siya dinala dahil basang-basa at nanghihina. Kahit si Sir Nicasio ay tuluyang natauhan, ilang araw siyang hindi mapakali. Sa wakas, humarap siya kay Alaric. Sir, sabi niya, tuwid ang tindig pero mabigat ang mata. Nagkamali ako. Alam kong hindi makatarungan ang ginawa kay Quirante, pero sinunod ko ang utos dahil natakot akong mawala ng posisyon. Tumingin si Alaric sa kanya ng matagal. Hindi kita paparusahan dahil umamin ka, pero kailangan mong panindigan ang totoo. Opo sir, handa akong magbigay ng statement. Sa kabilang panig, nagsimulang magkagulo sina Bianca at Ramil. Naramdaman nilang unti-unti nang sumisikip ang paligid. Pilit nilang binubura ang ilang files pero nauna nang nakapag-backup si Miko. Sinubukan nilang kausapin si Gemma para bawiin ang sinabi pero nakarecord na ang lahat ng formal statements. Sinubukan ni Ramil na takutin si Tonton sa parking area. Alam mo bang madali lang kitang tanggalin? Pagbabanta ni Ramil. Hindi umatras si Tonton kahit kabado. Alam ko, pero mas mahirap palang mabuhay ng araw-araw mong alam na duwag ka. Ilang araw na tapos iyon, bumalik si Maristela sa ospital para dalawin si Liora. Mas maganda na ang kulay ng bata. Nakaupo ito sa kama, nagdodrawing namit ang crayons na binili ni Alaric. Ate Maristela, masiglang tawag ni Liora. Napangiti si Maristela. Mukhang malakas ka na. Ito po drawing ko. Ipinakita ni Liora ang papel. Nandoon ang isang malaking bahay, isang araw, isang batang babae, isang lalaking nakasuit at isang babaeng naka-uniform. Sino ito? Tanong ni Maristela, itinuro ang babaeng naka-uniform. Kayo po, kasi kayo po yung unang hindi natakot sa akin. Nanikip ang lalamunan ni Maristela. Dumating si Alaric, dala ng isang folder. Naupo siya sa tabi nila at tumingin kay Maristela. May gusto akong iaalok sa'yo. Hindi sa bayad sa ginawa mo. Hindi mababayaran iyon. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na matagal nang ipinagkait sa'yo. Naglabas siya ng dokumento para sa training program sa corporate safety, welfare at crisis response. May scholarship, allowance at kasamang legal support para sa pamilya niya habang inaayos ang kanyang employment case. Sir, sobra naman po ito, sabi ni Maristela. Hindi sobra ang dignidad at hindi charity ang oportunidad.
Pinatunayan mong may tapang ka, malasakit at tamang pag-iisip sa oras ng krisis. Kailangan ng harayan ng taong katulad mo, hindi lang bilang guard, kundi bilang bahagi ng pagbabagong matagal na dapat nang nangyari. Hindi agad sumagot si Maristela. Naisip niya ang nanay niyang si Aling Vina na naglalabada hanggang mamaga ang kamay. Naisip niya si Mang Doro na gustong makalatad muli kahit kaunti. Naisip niya ang sarili niyang pangarap noon na mag-aral ng criminology, na ibinabaon niya dahil mas kailangan ng pamilya niya ang pagkain kaysa pangarap. Hindi ko po alam kung kaya ko, bulong niya. Hinawakan ni Liora ang kamay niya. Kaya niyo po, kasi matapang kayo. Napatingin si Maristela sa bata. Sa murang edad nito, marami na itong pinagdaanan, pero heto ito, naniniwala pa rin sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Sige po, sabi niya. Susubukan ko, pero hindi lang para sa akin. Tumanggo si Alaric. Alam ko. Sa sandaling iyon, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ganap na napaparusahan ng mga nang-abuso. Hindi pa nabubunyag ang buong katotohanan sa pagkawala ni Liora. At hindi pa tiyak kung gaano kalayo ang mararating ni Maristela mula sa pagiging ladyguard na tinanggal dahil sa isang plato ng pagkain. Pero may nagbago na. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya tahimik na manggagawang madaling apakan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagtitiis, nagsimulang maniwala si Maristela Quirante na ang kabutihang ginawa niya para sa isang batang gutom ay hindi katapusan ng kanyang kabuhayan, kundi simula ng bagong buhay na may saysay, tapang, at katarungan. Bago tayo magtapos sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa huling bahagi ng kwentong ito, makikita natin na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang araw lang. Kailangan itong dumaan sa panahon, sa pagsubok, sa pag-aamin ng pagkakamali, at sa lakas ng loob na ayusin ang mga bagal na matagal nang mali. Dahil kung may taong nasaktan noon, dapat may araw ding darating na makakamit niya ang dangal, kapayapaan, at katarungang matagal niyang ipinagdasal. Lumipas ang 2 taon mula nang tanggapin ni Maristela Quirante ang folder na iniabot sa kanya ni Alaric Veymundo sa loob ng ospital. 2 taon mula nang siya ay tinanggal bilang ladyguard dahil pinakain niya ang isang batang gutom. 2 taon mula nang tawagin ni Liora si Alaric ng daddy sa gitna ng Haraya Grand Tower at sa isang iglap ay nabaligtad ang tingin ng lahat sa batang minsang tinawag nilang Palaboy. Hindi madali ang 2 taong iyon. Hindi ito biglang yaman. Hindi rin ito kwentong matapos mailigtas ang anak ng CEO ay naging prinsesa na agad si Maristela. Sa totoo lang, mas maraming gabi pa rin siyang umuwing pagod, mas maraming araw siyang kinabahan, at mas maraming pagkakataong muntik na siyang sumuko. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na siya lumalaban ng mag-isa. Sa unang 6 na buwan, pumasok si Maristela sa Corporate Safety and Welfare Training na inirekomenda ni Alaric. Sa simula, halos hiya siyang pumasok sa silid na punong-puno ng mga taong may degree, may magandang Ingles at sanay humawak ng laptop. Siya, dala ang lumang notebook, ballpen na binili sa bangketa, at kaba sa dibdib na halos hindi niya maitago. Sa unang araw ng training, tinanong siya ng instructor na si Professor Eladio Nermal kung bakit siya naroroon. Tumayo si Maristela, bahagyang nanginginig ang kamay. Sir, sabi niya, gusto ko pong matutunan kung paano protektahan ng tao, hindi lang ang building. Kasi minsan, mas inuuna ng mga sistema ang imahe kaysa buhay. Tahimik ang buong silid. Pagkatapos, tumanggo si Professor Eladio. Kung iyan ang dahilan mo, Miss Quirante, nasa tamang lugar ka. Mula noon, nagsimulang mag-aral ng seryoso. Natutunan niya ang crisis response, employee welfare assessment, child protection protocol, emergency coordination, workplace ethics, at tamang proseso ng paghawak sa mga vulnerable persons.
Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi na umiiyak siya sa harap ng modules dahil pakiramdam niya nahuhuli siya. May mga salita na kailangan pa niyang hanapin sa diksyonaryo. May mga report na inuulit niya ng ilang beses dahil ayaw niyang magkamali. Pero lagi niyang naaalala si Liora. Naaalala niya ang batang basang-basa sa ulan, may hawak na lumang stuffed rabbit, at takot na baka ibenta siya ng lalaking nakakap. Kapag napapagod siya, iyon ang bumabalik sa isip niya. Kung hindi siya sumuko noong araw na iyon, bakit siya susuko ngayon? Habang siya ay nag-aaral, unti-unti ring gumaganda ang kalagayan ng pamilya niya. Si Mang Doro ay nakapagpatuloy sa therapy sa Quezon. Hindi man tuluyang bumalik sa dating lakas ang katawan nito, natuto itang tumayo ng may tungkod at makalakad ng ilang hakbang sa loob ng bahay. Sa unang video call nila matapos ang ilang buwan ng gamutan, napaiyak si Maristeja nang makita niyang nakatayo ang ama sa tabi ng pinto. "Mari," sabi ng Doro, nanginginig ang boses ngunit nakangiti. "Tignan mo, kaya ko na." Tinakpan ni Maristela ang bibig niya habang umiiyak. "Tay, dahan-dahan lang po." Si Aling Vina naman ay hindi na kailangang tumanggap ng tambak na labada araw-araw. Tinulungan sila ni Alaric hindi sa paraang nakakababa ng loob, kundi sa maayos na medical assistance program na kalaunan ay isinama sa Haraya Foundation. Ipinangako ni Maristela sa sarili na hindi niya iyon sasayangin. Hindi siya humawak sa tulong para maging kampante, ginamit niya iyon para makabangon. Samantala, sa Haraya Grand Tower, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na ganun kadaling manigaw ang mga supervisor. Hindi na basta-basta nawawala ang overtime pay. Hindi na rin nagiging palusot ang salitang policy para yurakan ang dignidad ng mga manggagawang mababa ang posisyon. Pinangunahan ni Celestine Abarca ang internal investigation at sa tulong ni Miko Sullivan, lumabas ang mga ebidensyang matagal itinago. May mga payroll record na minanipula, may illegal deductions na ipinapasok sa peking administrative charges, may ilang contractual workers na pinapapirma sa blank forms kapag nagrereklamo, at may mga CCTV archive na sinadyang burahin upang mawala ang ebidensya ng harassment sa service areas. Si Bianca Salcedo at Ramil Sendana ang lumitaw na pangunahing sangkot sa maraming pang-aabuso. Hindi lang sila tinanggal, kinasuhan sila ayon sa ebidensya. Noong una, sinubukan ni Bianca na ipagtanggol ang sarili. "Ginawa ko lang ang trabaho ko," sabi niya sa administrative hearing. Maputla, ngunit pilit matapang. Tumingin sa kanya si Celestine. Hindi trabaho ang manghamak, hindi trabaho ang magtago ng ebidensya, at lalong hindi trabaho ang gawing mahina ang mga taong wala ng ibang kinakapitan kundi sahod nila. Si Ramil naman ay unang nagmatigas, pero nang ilabas ni Miko ang digital logs mula sa phone at admin access records, tuluyang itong napatahimik. Lumabas din na siya ang nagbanta kay Tonton sa parking area at siya rin ang nakipag-ugnayan sa ilang tauhan ng dating yaya ni Liora upang takutin ng mga taong maaaring makakita sa bata noong mga araw na palaboy-laboy ito sa paligid ng Makati. Hindi man siya ang utak ng pagkawala ni Liora, naging bahagi siya ng pagtatakip dahil sa perang ipinangako sa kanya. Ang dating yaya ni Liora na si Neresa Balagtas at ang lalaking nakakap na si Dax Atampo ay nahuli rin sa tulong ng mga otoridad. Lumabas na ginamit nila si Liora bilang pang-pressure sa mana at kaso ng pamilya Veymundo. Nung magsimulang uminit ang paghahanap, iniwan nila ang bata malapit sa lugar na alam nilang may koneksyon sa ama nito, ngunit binalak pa rin silang kunin muli kapag nagkaroon ng pagkakataon. Mabuti na lang at may isang lady guard na hindi nagbulag-bulagan. Sa lahat ng nangyari, si Sir Nicasio Velarde ay isa sa pinakamatinding nagbago. Hindi siya nakalusot sa pananagutan. Sinuspende siya, sumailalim sa ethics training at pinagharap sa mga empleyadong napabayaan niya. Ngulit hindi siya pinaalis agad dahil umamin siya, nagbigay ng statement at tinulungan ng investigasyon. Isang araw, matapos ang isang staff assembly, lumapit siya kay Maristela. Noon ay nakasuot na siya ng simpleng navy blazer. May ID na may titulong Safety and Welfare Director Trainee. Hindi na siya ang dating guard na laging nakatayo sa gilid, pero hindi rin siya nagbago ang puso. "Kirante," sabi ni Kinasio. "Sir?" Napalingon siya. Napabuntong hininga ito. "Hindi na ako ang sir mo." "Sanay lang po," umiling si Kinasio. "Gusto ko lang humingi ng tawad. Noong araw na yon, nakita kong mali ang ginagawa nila sa'yo. Nakita kong takot ang bata.
pero pinili kong protektahan ang posisyon ko. Tahimik siyang tinignan ni Maristela. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero kung tunay kayong babawi, ipagtanggol niyo ang mga taong dati niyong pinapatahimik. Tumanggo si Kinasyo, mabigat ang mukha. Gagawin ko, at ginawa niya. Sa mga sumunod na buwan, naging mas makatao ang security department. May malinaw ng protokol kung paano tutulungan ng batang naliligaw, matandang nanghihina o taong nasa panganib sa paligid ng building. Hindi na basta pinapalayas ang mahihirap para lang luminis ang harap ng gusali. Tinatawagan na ang tamang ahensya, binibigyan ng tubig, inaasikaso ng may respeto. Lumipas pa ang panahon at tuluyang nabuo ang Haraya Foundation Welfare Program. Ilalim nito, ginawa ang food rescue system kung saan ang sobrang pagkain mula sa cafeteria at corporate events ay hindi na basta itinatapon. Kapag silpas at maayos pa, dinadala ito sa accredited shelters at community kitchens. Si Gemma Dacumos ang naging coordinator ng programang iyon. Nung unang araw niya bilang coordinator, halos maiyak siya habang tinitignan ng mga kahon ng pagkain na maayos na nilalagyan ng label. Maris, Sabi ni Gemma, dati tinatago ko pa kapag may gusto kong bigyan ng pagkain. Ngayon, trabaho ko na siyang siguraduhing walang masasayang. Ngumiti si Maristela. Hindi ka natakot? Takot pa rin minsan, amin ni Gemma. Pero mas malakas na ngayon ang konsensya ko kaysa takot ko. Si Tontong Magsino naman ay hindi na nanatiling janitor lamang. Dahil sa sipag, katapatan at tapang na ipinakita niya, siya ay naging supervisor ng community operations. Hindi siya nagbago sa pagiging palabiro, pero mas may kumpiyansa na siya ngayon. Kapag nakikita niya si Maristela sa hallway, binibiro pa rin niya ito. "Oh, Director Maris," sabi niya isang hapon nakangisi. "Baka naman pwede na kitang utangan ng kape." "Libre lang kape sa pantry para sa staff, Tontong." "Ay, oo nga pala, nakakaangat na tayo ng konti." Pareho silang natawa, pero sa likod ng tawanan ay may luha ng pag-alala sa pinagdaanan nila. Si Liora naman ay dahan-dahang gumaling, hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Hindi naging madali ang trauma niya. May mga gabing nagigising siyang umiiyak, takot sa lalaking nakakap, takot sa ulan, takot na mawala ulit ang ama. Kaya kinuha ni Alaric ang tulong ni Dr. Mireya Fontelera, isang child therapist na mahinahong magsalita at sanay humawak ng batang dumaan sa matinding takot. Sa bawat therapy session, natutunan ni Liora na hindi niya kasalanan ang nangyari. Hindi niya kasalanan na may masamang taong kumuha sa kanya. Hindi niya kasalanan na nagutom siya. Hindi niya kasalanan na may ibang hindi tumulong. Isang araw, habang kasama niya si Dr. Mireya, sinabi ni Liora, "Akala ko po dati, kapag madumi-damit ko, hindi na ako dapat kausapin." "Bakit mo naisip iyon?" tanong ng doktor. "Kasi maraming dumadaan sa akin pero umiiwas sila. Si Ate Maristela lang ang lumapit." Ngumiti ng malungkot si Dr. Mireya. "At ano ang natutunan mo kay Ate Maristela?" Nag-isip si Liora, na kahit mukhang walang-wala, tao ka pa rin. Nang marinig iyon ni Alaric mula sa labas ng silid, napayuko siya at tahimik na umiyak. Dahil doon, lalo niyang ipinangako sa sarili na hindi lang niya aayusin ang buhay ng anak niya, aayusin niya ang kumpanyang matagal niyang hinayaang patakbuhin ng mga taong hindi niya lubos na kilala ang ugali. Aminado siyang may pagkakulang siya. Sa pagiging abala sa expansion, investors at board meetings, hindi niya nakita ang nangyayari sa ibaba. Hindi niya narinig ang hinaing ng mga taong nagbabantay, naglilinis, nagluluto at nagpapatakbo ng araw-araw na buhay ng Haraya. 1 taon at kalahati matapos ang insidente, opisyal na itinalaga si Maristela bilang Safety and Welfare Director ng Haraya Foundation. Hindi na trainee, hindi na pansamantala. Totoong posisyon, totoong responsibilidad at totoong tiwala. Sa kanyang unang speech sa harap ng mga empleyado, hindi siya gumamit ng malalalim na salita, hindi siya nagpakitang gilas. Tumayo lang siya sa maliit na stage, hawak ang mikropono at tinignan ang mga mukha ng mga taong minsan ay katulad niyang tahimik na nagtitiis.
Hindi ko pangarap dati ang tumayo sa harap ninyo. Simula niya sa hinaing. Ang pangarap ko lang noon, huwag matanggal sa trabaho, makapagpadala sa probinsya, mabuhay ng marangal. Pero natutunan ko na ang pagiging marangal ay hindi lang pananahimik at pagtitiis. Minsan, kailangan din nating magsalita kapag may inaapi. Kailangan nating kumilos kapag may nagugutom. At kailangan nating tandaan na walang posisyon ang nagbibigay sa atin ng karapatang maliitin ang kapwa. Tahimik ang lahat. May ilang nagpupunas ng luha. Sa dulo ng programa, umakyat si Liora sa stage. Hindi na siya ang batang basang-basa sa ulan. Maayos na ang buhok niya, malusog na ang pingi niya, ngunit hawak pa rin niya ang lumang stuffed rabbit na tinahina ni Aling Vina noong minsang bumisita sila sa Quezon. May dala siyang maliit na medalya. Nakalagay doon, para kay Ate Maristela na unang nagpakain sa akin nang hindi ako tinanong kung sino ako. Lumuhod si Maristela para mapantayan ng bata, katulad ng ginawa niya noong unang araw. Ate, sabi ni Liora, nangingilid ang luha. Salamat po kasi hindi niyo ako pinalayas. Hindi na mapigilan ni Maristela ang umiyak. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Sa palakpakan ng mga empleyado, nakita ni Alaric ang 2 taong naging dahilan kung bakit nagbago ang buhay niya. Ang anak niyang bumalik at ang babaeng nagpaalala sa kanya kung ano ang dapat maging puso ng kumpanyang itinayo niya. Sa 2nd taon, binuksan ng Liora Safe Haven, isang shelter at crisis center para sa mga batang nawawala, batang pansamantalang walang tahanan at batang nangangailangan ng agarang proteksyon. Hindi ito marangya para pakitang tao. Maaliwalas ito. Sigla, may malinis na higaan, may counseling room, may feeding area, at may maliit na library na pinangarap ni Liora para sa ibang batang katulad niya noon. Sa pagbubukas nito, naroon sina Maristela, Alaric, Liora, Tontong, Gemma, Celestine, Miko, Sir Nicasio, Attorney Severo, Dr. Mireya, Mang Doro at Aling Vina. Dumating din ang ilang dating workers na natulungan ng imbestigasyon. Ang iba sa kanila ay naibalik sa trabaho, ang iba naman ay nabigyan ng maayos na separation pay at bagong oportunidad. Sa pagpuputol ng ribbon, hinawak ni Aling Vina ang kamay ni Maristela. Anak, bulong ng ina, ang layo na ng narating mo. Napatingin si Maristela sa ama niyang nakatayo gamit ang tungkod. Nakangiti si Mang Doro, may luha sa mata. Hindi po ako nakarating dito mag-isa, sagot ni Maristela. Lumapit si Alaric sa kanya. Maristela, handa ka na? Tumingin siya sa shelter, sa mga batang unang papasok doon, sa mga staff na sinanay para tumulong ng may malasakit. Huminga siya ng malalim. Opo, sabi niya, handa na. Pumasok sila sa loob ng Liora Safe Haven. Sa unang kwarto, may batang lalaki na tahimik na nakaupo, takot at gutom. Lumapit si Maristela sa kanya, hindi bilang mayamang opisyal, hindi bilang taong makapangyarihan, kundi bilang isang taong minsan ding walang-wala, pero hindi nawalan ng puso. Lumuhod siya sa harap ng bata at ngumiti. Anong pangalan mo? Malumanay niyang tanong. Mahina ang sagot ng bata. Pio po. Gutom ka ba, Pio? Tumanggo ito. Tumingin si Maristela kay Gemma at agad itong ngumiti. May mainit na pagkain tayo, sabi ni Gemma. At dito, walang batang palalayasin dahil gutom siya. Napupikit si Maristela sandali. Naalala niya ang ulan, ang cafeteria, ang ID na inalis sa leeg niya, at ang araw na akala niya ay katapusan ng kabuhalan niya. Hindi pala. Iyon pala ang simula ng buhay na mas malawak kaysa sa sarili niyang pangangailangan. Hindi naging perpekto ang mundo. May mahihirap pa rin. May masasama pa ring tao. May mga batang kailangan pang hanapin, sagipin at alagaan. Pero sa maliit na sulok na iyon ng lungsod, may lugar ng bukas para sa kanila. Si Bianca at Ramil ay humarap sa kaso at hindi na muling nakabalik sa posisyon na ginamit nila para mang-api. Si Narisa at Dax ay napanagot din sa batas. Ang pamilya ni Maristela ay nakabangon ng marangal.
Si Liora ay patuloy na lumaki sa piling ng ama, hindi nakakalimot sa babaeng nagligtas sa kanya noong araw na walang nakakakilala sa tunay niyang pangalan. At si Maristela Quirante, ang dating lady guard na tinanggal sa trabaho dahil sa isang plato ng pagkain, ay hindi naging mayaman sa isang gabi. Hindi rin siya naging perpekto, pero nagkaroon siya ng bagay na mas mahalaga kaysa sa mabilis na yaman: dignidad, pamilya, layunin at katarungang hindi lang para sa kanya, kundi para sa marami pang taong matagal nang hindi pinapakinggan. Sa huling bahagi ng araw ng pagbubukas ng Liora Safe Haven, habang lumulubog ang araw sa likod ng mga gusali, lumapit si Liora kay Maristela at iniabot ang lumang papel na minsan nitong iniwan sa labas ng Haraya Grand Tower. Iningatan pala iyon ni Maristela ng loob ng 2 taon. Nandoon pa rin ang guhit ng building, batang babae at lalaking naka-Amerikana. Pero ngayon, may dagdag na guhit si Liora. Isang babaeng naka-uniforme, isang bahay na may bukas na pinto, at maraming batang nakangiti. Sa ilalim, may bagong nakasulat. Hinawakan ni Maristela ang papel, saka tumingala sa langit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi na mabigat ang dibdib niya kapag naiisip niya si Mabel, ang kapatid niyang nawala noong araw sa gutom at lagnat. Dahil kahit hindi na niya maibabalik ang nakaraan, may magagawa na siya para sa mga batang nasa kasalukuyan. At doon nagtapos ang kwento ni Maristela. Hindi sa paghihiganti, hindi sa pagpapayaman, kundi sa tahimik ngunit matibay na tagumpay ng isang babaeng piniling maging mabuti sa mundong maraming dahilan para maging manhid. Nahanap ko si Daddy, at nakahanap din kami ng tahanan para sa iba.